Alam nyo ba na pwedeng maging 25,800 pesos ang monthly pension mo sa SSS ngayong 2026? Karamihan sa mga manggagawa ay makakakuha lang ng 4,200 pesos dahil hindi nila alam ang 10 SSS secrets na to. This is the 2026 hack na kailangang gawin agad habang may oras pa dahil kapag lumampas ka sa critical zone, huli na ang lahat. Sa video na to, pagtatapatin natin ang dalawang magkaibang kapalaran. Kilalanin natin si Lando, 54 years old at simple lang ang plano, magbayad ng minimum at umasa sa tadhana. At si Dante, 54 years old din, na nalaman ang tungkol sa 30,000 peso maximum salary credit jump. We are going to deep dive sa literal math behind the 15% contribution rate. Ipapakita ko sa inyo kung paano ginamit ni Dante ang My Pension Booster para masigurado ang kanyang wealth, habang si Lando ay papunta sa isang financial disaster na hindi niya inaasahan. This is a data-backed reality check. Kung ayaw mong mapabilang sa 99% na magsisisi sa huli, tutukan mo ang bawat detalye. We are covering the 60-month zone, the ghost months, and the magic numbers na hindi ituturo sa kahit anong SSS branch. Dito nyo malalaman kung paano nag-compound ang bawat sentimo na hinuhulog nyo. Isang subscriber ang nag-comment, "Ate Karen, bakit ganun? Sabi nila sapat na ang 120 months, pero bakit parang kulang pa rin sa maintenance ko?" Simulan natin sa secret number 1, the 60-month critical zone. Dito nagkatalo sina Lando at Dante. Maraming miyembro ang nag-aakala na ang buong lifetime contribution nila ang basehan ng pension. Mali. Ang totoo, ang SSS ay tumitingin sa huling 60 months o 5 taon bago ang iyong retirement. Ito ang tinatawag nating Average Monthly Salary Credit o AMSC. Si Lando, sa loob ng 20 taon, ay kampante sa pagbabayad ng minimum. Ang mindset niya, basta may hulog, okay na. Pero dahil hindi niya alam ang secret na to, hinayaan niyang manatili sa 4,000 pesos ang kanyang monthly salary credit sa huling 5 taon niya. Ang result, ang kanyang AMSC ay nabaon sa 4,000 pesos. Kahit ganyo pa siya kasipag noong kabataan niya, ang huling 60 months ang humila sa kanya pababa. Dito tayo papasok sa secret number 2, the lump sum trap. Dahil maliit ang nakitang computation ni Lando, na-tempt siyang kunin na lang ang lump sum, isang bagsakang pera na katumbas ng lahat ng hulog niya plus interest. Akala ni Lando, winner na siya dahil may hawak siyang malaking cash. Pero ito ang trap. Ang lump sum ay mauubos sa loob ng 1 o 2 taon sa inflation at medical bills, habang ang pensyon ay habang buhay. Sa computation ng SSS, kung ang monthly pension mo ay 4,200 pesos, sa loob ng 10 taon, ang total na makukuha mo ay mahigit 500,000 pesos. Pero sa lump sum, baka wala pang kalahati niya ng makuha mo. Isang malaking financial suicide ito na hindi sinasabi ng marami. Ngayong 2026, meron tayong secret number 3, My Pension Booster Auto-Enrollment. Alam nyo ba na under RA 11199, ang lahat ng miyembro na may monthly salary credit na lagpas 20,000 pesos ay automatic na may mandatory provident fund? Ito ang dating WIS Plus. Si Lando, dahil laging minimum ang hulog, hindi kailanman nakatikim ng My Pension Booster. Ang perang ito ay hiwalay sa regular pension at kumikita ng high interest. Habang si Lando ay kontento na sa basic fund, nawawala sa kanya ang pagkakataon na magkaroon ng extra 1 million pesos or more sa kanyang retirement fund dahil sa auto-enrollment threshold na di niya sinubukang abutin. Kasunod nito ang secret number 4. The 120-month minimum myth. Ate Karen, 10 years na ako nagbabayad. Safe na ba ako? Ito ang madalas itanong ng mga kaipunaryo. Technically, yes, qualified ka na for a monthly pension. Pero ito ang hidden pain. Ang 120 months ay ang minimum requirement para hindi ka mauwi sa lump sum. Pero ito rin ang formula para sa pinakamaliit na pension. Kung 120 months lang ang contribution ni Lando, ang computation niya ay gagamit ng Formula A.
300 pesos plus 20% of AMSC. Kung ang AMSC niya ay 4,000 pesos, ang pension niya ay maglalaro lang sa 1,100. Pero dahil may special rule ang SSS na ang minimum pension for 10 years ay 1,200 pesos, iyon lang ang matatanggap niya. Isipin mo, pagkatapos ng 10 taon na pagtatrabaho, 1,200 pesos lang ang pambili mo ng gamot buwan-buwan? Napakasakit na katotohanan nito. At ang pinakadelikado sa lahat, ang secret number 5, ghost months. Ito ang mga buwan na missed o walang hulog sa iyong record, lalo na sa loob ng huling 60 months bago ka mag-retire. Si Lando, dahil naging voluntary member at minsan ay nakakalimot, ay mayroong 10 ghost months sa kanyang huling 5 taon. Akala niya, okay lang yan, babawiin ko na lang sa dulo. Pero ang hindi niya alam, ang 10 buwan na zero ang hulog ay isasama pa rin sa division ng kanyang AMSC. Imbes na i-divide ang total contributions niya sa 60, i-divide pa rin ito sa 60 kahit may zero payments siya. Ang resulta, ang sana ay 4,000 pesos na AMSC ay bumagsak sa 3,333 pesos. Dahil sa 5 taon na hindi niya binantayan ang kanyang record, permanenteng lumiit ang kanyang pensyon habang buhay. Ito ang invisible leak na pumapatay sa retirement ng libu-libong Pilipino. Ngayon, lumipat tayo sa winner scale. Kilalanin natin ang strategy ni Dante sa secret number 6, the 30,000 pesos MSC jump. Noong 2025, ang maximum salary credit ay mababa pa. Pero ngayong 2026, itinaas na ito sa 30,000 pesos. Si Dante, imbes na maging passive, ay agad na nag-adjust. Dahil alam niya ang 60-month critical zone, siniguro niya na ang kanyang hulog ay nasa maximum bracket. Sa 15% contribution rate, ang total na hinuhulog para sa kanya ay 4,500 pesos buwan-buwan. Marami ang nagrereklamo sa laking kaltas, pero para kay Dante, ito ay investment. Dahil sa pag-akyat niya sa 30,000 pesos MSC, ang kanyang average monthly salary credit o AMSC ay aabot sa maximum capacity. Ito ang unang hakbang para ma-unlock ang 25,800 pesos pension. Isipin nyo, ang difference ng pension sa pagitan ng lumang limit at ng bagong 30,000 pesos MSC ay hindi lang basta-basta. Libo-libong piso ang mawawala sa iyo buwan-buwan kung hindi mo sinabayan ang jump na to. Ito ang paraan para ma-hack ang system. Unahan mo ang inflation sa pamamagitan ng pag-maximize sa ceiling na binibigay ng gobyerno. Susunod ay ang secret number 7, Credited Years of Service o CYS. Ito ang tinatawag nating magic number. Habang si Lando ay kontento na sa 120 months, si Dante ay nag-target ng 30 years o 360 months of contribution. Bakit? Dahil sa formula ng SSS, merong extra 2% increment para sa bawat taon na lampas ka sa 10 years. Sa math ni Dante, ang kanyang CYS bonus ay aabot sa 40%. Ibig sabihin, ang basic pension niya ay papatungan pa ng malaking persentahe dahil sa kanyang katapatan sa pagbabayad. Ito ang dahilan kung bakit ang pension niya ay lumilipad pataas, habang ang kay Lando ay nananatiling flat. Hindi lang sapat na mataas ang hulog mo, dapat ay matagal ka ring nagbabayad para ma-maximize ang compounding effect ng serbisyo mo sa SSS. Si Dante ay hindi lang nagbabayad, bumipili siya ng mas malaking percentage share sa kaban ng bayan. Dito naman tayo sa secret number 8, beneficiary lockdown. Isang malaking secret na hindi ituturo sa branch ay ang survivorship risk. Si Dante, bago pa man mag-retire, ay isiniguro na ang kanyang mga records ay updated. Alam niya na kung may mali sa paperwork, ang kanyang pinaghirapang pensyon ay pwedeng ma-freeze o hindi makuha ng kanyang asawa sakaling may mangyari sa kanya. Sa 2026 system, ang digital validation ay mas maigpit. Dante used the SS portal para i-lock ang kanyang mga beneficiaries. Ang result? Kahit anong mangyari, ang wealth na binuo niya ay transferable. Hindi ito mawawala sa sistema. Diretso ito sa pamilya niya. Ito ang tunay na financial security. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga maiiwan mo. Isipin mo ang sakit kung ang milyon-milyong pisong pinaghirapan mo ay mabubulok lang sa sistema dahil sa isang maling spelling o outdated na status. Huwag nating kalimutan ang secret number 9,
the 15% contribution rate reality. Marami ang natatakot dito, pero si Dante ay nakita ang logic. Sa 15% rate ngayong 2026, ang hatian ay 10.5% sa employer at 4.5% lang sa employee. Pero bakit ito secret hack? Dahil ang mas mataas na contribution ay diretso ring nagpapalaki ng iyong My Pension Booster account. Sa bawat piso na lampas sa 20,000 MSC, ang pondo ay napupunta sa isang investment account na ang kita ay tax-free at guaranteed ng gobyerno. Si Dante, sa pagyakap sa 15% rate, ay parang kumuha ng private investment plan na may sovereign guarantee. Habang ang iba ay nagrereklamo sa kaltas, si Dante ay tahimik na nagpapalago ng kanyang secondary pension layer na magbibigay sa kanya ng extra monthly payout bukod pa sa kanyang regular pension. Panghuli, ang secret number 10, the Wait to 65 bonus. Ito ang ultimate hack ni Dante. Bagamat pwedeng mag-retire sa age 60, pinili ni Dante na ituloy ang hulog hanggang 65 years old. Sa loob ng 5 taon na paghihintay, ang pension ni Dante ay lumaki ng husto kumpara sa kung nag-retire siya agad nung 60 siya. Nadagdagan pa ang kanyang CYS ng 5 pang aon na nagpataas palalo ng kanyang computation formula. Ang result, ang target na 25,800 pesos ay naging madaling abutin dahil sa patience at math. Habang si Lando ay hirap na sa age 60 dahil maliit ang pensyon, si Dante ay nag-e-enjoy sa golden age dahil sa kanyang tamang timing. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba ng isang iponaryo sa isang ordinaryong miyembro, ang kakayahang tumingin sa long-term result imbes na sa short-term relief. Dante delayed his gratification and now the system is paying him back with interest. Ngayon, dito tayo sa pinakaimportanteng bahagi ng ating pag-aaral. Ito ang sandali kung saan ang mga numero ay hindi na lamang stats sa papel. Ito nang magiging literal na panggastos ni Lando at Dante sa kanilang pagtanda. Pag-usapan natin ang 10-year projection ng dalawa nating characters. Isipin nyo, pareho silang nagtrabaho ng ilang dekada at parehong nagbayad ng kanilang SSS dues. Pero sa dulo, ang layo ng kanilang financial destination. Dahil ginamit ni Dante ang 10 SSS secrets na tinalakay natin, ang kanyang monthly pension ay pumatak sa 25,800 pesos. At dahil mayroon tayong 13th month pension tuwing December, sa loob ng isang taon, si Dante ay tumatanggap ng total na 335,400 pesos. Sa kabilang banda, si Lando na nanatili sa minimum at hindi pinansin ang mga 2026 hack ay may monthly pension lang na 4,200 pesos. Ang kanyang total na nakukuha sa loob ng isang taon, kasama ang extra month, ay 54,600 pesos lang. Ang agat sa pagitan nila ay hindi lang maliit na diferensya. Ito ay isang malaking banging. Tignan natin ang year-by-year compounding reality para makita natin ang lawak ng invisible wealth transfer na ito. Sa year 2, ang total pension na nakuha ni Dante mula sa SSS ay 670,800 pesos. Si Lando, nakakuha lang siya ng 109,200 pesos. Dito pa lang, meron na silang gap na mahigit kalahating milyong piso. Isipin niyo kung gaano karaming groceries at medical care ang mabibili ng perang yan. Pagdating ng year 3, ang yaman ni Dante mula sa system ay umakyat na sa 1,006,200 pesos. Nakamilyon na siya sa loob lang ng 3 taon ng retirement. Samantala, si Lando ay meron palang na-calling na 163,800 pesos. Habang ang pension ni Dante ay sapat na para sa isang komportabling buhay at emergency funds, si Lando ay posibleng humihingi pa ng tulong sa kanyang mga anak dahil hindi sapat ang kanyang budget sa inflation. Sa year 4, ang total ni Dante ay umabot ng 1,341,600 pesos, habang si Lando
ay nasa 218,400 pesos pa rin. Ang disparity ay lalong lumalaki habang lumilipas ang panahon. Sa year 5, ang half-decade mark, si Dante ay meron ng 1,677,000 pesos na pumasok sa kanyang bank account. Si Lando ay nasa 273,000 pesos pa rin. Halos 1.4 million na ang naging lamang ni Dante sa loob lang ng 5 taon. Ito ang high-stakes outcome na sinasabi ko sa inyo. Hindi lang ito tungkol sa barya. Milyon ang nawawala sa inyo kung hindi nyo alam ang sistema. And finally, let's look at the year 10 reality check. Sa ika-10 taon ng kanilang retirement, ang total na pension payout ni Dante ay umabot na sa kamangha-manghang 3,354,000 pesos. Si Lando, ang total na nakuha niya sa loob ng 10 taon ay 546,000 pesos lang. Ang gap sa pagitan nilang dalawa ay mahigit 2.8 million pesos. Halos 3 milyong piso ang naging cost of ignorance ni Lando. Pareho silang naging SSS member, pareho silang may ID. Pero dahil si Dante ay gumamit ng My Pension Booster at naging intentional sa kanyang average monthly salary credit jump, ang retirement niya ay puno ng security, habang si Lando ay kailangang pagkasyahin ng barya-baryang pensyon sa loob ng 10 taon. Ang math ay hindi nagsisinungaling at ang pagkakaibang ito ang magdedetermina kung ikaw ba ay magiging asset o liability sa iyong pamilya pagdating ng panahon. Ngayon, hindi sapat na napanood nyo lang ang kwento ni Dante at Lando. Ang tanong, ano ang dapat mong gawin ngayon para hindi ka maging isang Lando sa hinaharap? Narito ang iyong 3-step Iponaryo Action Plan para ma-secure ang 25,800 pesos pensyon na yan. Step 1. The SSS Portal Audit. Huwag kang aasa sa kwento ng kapitbahay. Mag-log in sa iyong my.sss account at tignan ang iyong actual premiums. Hanapin ang mga ghost months o yung mga buwan na walang hulog. Kung ikaw ay 54 years old pababa, may oras ka pa para ayusin ang iyong record at punan ng mga gaps na ito, pamamagitan ng voluntary contributions. Step 2. The MSC Adjustment. Kung ikaw ay nasa critical 60-month zone, kailangan mong magdesisyon. Makipag-usap sa iyong employer o kung ikaw ay self-employed, i-adjust ang iyong monthly salary credit sa maximum na 30,000 pesos ceiling ngayong 2026. Tandaan, ang bawat pisong dagdag sa hulog mo ngayon ay babalik sa iyo ng makailang ulit pagdating ng retirement. Step 3. Activate your My Pension Booster. Huwag mong hayaang matulog ang pera mo sa basic savings lang. Siguraduhin na ang iyong contributions ay lagpas sa 20,000 pesos threshold para ma-activate ang mandatory provident fund na ito. Ito ang iyong secret weapon para sa extra million peso gap na nakita natin kay Dante. Mga kaipunaryo, ang retirement ay hindi isang tadhana o swerte. Ito ay isang literal na computation. Kung hindi mo ito pagpakanuhan ngayon, tinitiyak ko sa iyo, magiging liability ka sa pamilya mo pagtanda mo. Pero kung susundin mo ang 10 SSS secrets na ito, ikaw ang magiging master ng sarili mong financial future. Ang tanging pinagkaiba ni Dante at Lando ay ang impormasyon at ang aksyon. Mayroon ka na ng dalawa. Ang kailangan mo na lang ay simulan ito ngayon. Para sa ating thesis, ang pensyon ay hindi hinihintay. Ito ay binubuo habang may lakas ka pa. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag mong kalimutang i-like at i-share ito sa mga kaibigan mong malapit na ring mag-retire. Mag-subscribe na rin sa Iponaryo channel para sa mas marami pang data-backed explainers na magliligtas sa bulsa mo. Muli, ako si Ate Karen. Laging tandaan, ang tamang kaalaman ay tamang ipon. Hanggang sa muli mga kaiponaryo!